Isang mapagpalang araw sa inyong mga katiits. Ang inyong katiits, Kuya Al. Ang ating pag-usapan kayo mga katiits kung paanong maghanap ng treasures. Okay. Ano-ano po yung mga palatandaan sa mga treasure na ng mga signs o markers na yan. Okay. So, pinabugatan ko mga katiits ito ng how to find treasures. Paano hanapin yung treasures na yan. Okay. Mga katiits, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Okay mga katiits, umpisa na tayo sa ating paksa. Paano makita ang isang treasure? Ano po yung mga palatandaan na may treasure yung area? Okay. Una mga katiits, maraming mga sistema, marami pong ginagawa ng mga Hapon para lamang malihis, maitago yung item na kanilang iniingatan. So, yung mga Hapones kasi mga katiits ay talagang matalino yan. Lalo na sa pag-keep ng mga kayamanan nila noon. Kasi kung halimbawa gold bar yan mga katiits, talagang mahalaga yan. Yung mga jewelry, mga diamonds. So, kung bakit mga katiits yan ay napakahalaga dahil napakamahal yan mga katiits yung item na yan. Mga diamond, gold bars. Okay. So, ano po yung mga ginagawa ng Hapon ng mga katiits? Ito yung mga katiits ang ginawa nila mga katiits. Kapag nagtago sila ng mga items mga katiits, ay gumagamit sila mga katiits ng mga punong kahoy. Punong kahoy mga katiits. So, doon nila linalagay yung signs, marker, symbols as pinaka-palatandaan nila kung saan nila linibing o saan nila binarid, kung saan nila linibing yung item nila. Hinukay at doon nila linagay. So, gumagamit sila mga katiits ng isang kahoy mga katiits. Na yung kahoy mga katiits yan ay tatagal ng mga ilang taon. Pwedeng 80 years, pwedeng 90 years, or more than 100 years mga katiits. So, ano po yung mga kahoy na yan na ginagamit ng mga Hapon? Ito mga katiits, napakarami. Kasi nga, mayroon ng mga katiits po natin na nakakuha ng mga treasures ay sa mga puno lang nakita mga katiits. So, ito yung mga puno mga katiits. Minsan mga katiits, ginagamit nila yung mga puno na yan ay yung baliti trees. Baliti tree. Dahil yan, yung baliti tree ay talagang mga katiits yan ay talagang pag umabot mga ilang taon yan, talagang pwede nilang marker sign yan. Okay, baliti tree ano pa? Yung tuog tree. Kung hindi pa nakakalam na tuog, ano yung tuog tree mga katiits? Ayun yung medyo pula po yung bark niya, yung balat. At napakatuwid ang ano niyan. Napakatuwid ang katawan niyan. At ang kanyang dahon niyan ay bandang dulo lang halos. Yan yung tuog tree. At yan ay napakatibay na pwedeng gawing markers. So yun yung pangalawang markers na ginagamit ng mga Hapon, yung tuog tree. So, yung mga puno na yan ay nagtatagal po yan ng mga how many years mga katiits. Kasi yung sa amin na lamang na may napapansin ako, siguro ako'y bata pa lang ako noon, siguro mga edad siguro ako yung mga 12 years old. Yung tuog tree na yan, kailan ako yung nakauwi, buhay pa rin yung mga katiits. At sobrang laki na.
Siguro may mga 4 katao baka hindi pa kayang ihapos yung katawan, yung tuog 3. So yun yung pangalawa na ginagamit ng mga Hapon as a marker. Pangatlo mga katiits yung tinatawag nila na bonsai mga katiits. Yan, bonsai. Napapansin ko yung mga katiits na may mga bonsai ng mga old tree bonsai dyan sa bundok nyo, sa mga ano yan. Posibleng pwedeng mayroon yan sa mga tabi noon mga katiits. Ano pa mga ginagamit? Bamboo. So hindi yung kasi ang bamboo, maraming bambong klase mga katiits. Yung mga bamboo kasi natin, yung Philippine bamboo ay malalaki. At iba rin yung Chinese bamboo at iba rin yung Japanese bamboo. Okay, yung Japanese bamboo mga katiits ay medyo mga kaliitan lang. Iba rin yung, kaso lang kulay yellow, yung Japanese bamboo. Yun yung isa sa ginagamit nila as marker. Yung Japanese bamboo. Ano pa yung pangatlo yung Japanese bamboo. Okay, ano pa? Yung bonsai tree. Okay, pang-apat, bonsai tree. Ano pa yung mga iba na mga kahoy na ginagamit. Minsan yung sampalok tree. Yung mga matitigas na kahoy. Acacia. Yan. Acacia tree, sampalok tree. Yung mga matagal ang ano yan, buhay yung mga katiits. Yun yung ginagamit as marker ng mga Hapon noon. As pinaka-palatandaan nila. Okay. Ano pa yung mga ginagamit mga katiits na mga sign and markers ng mga Hapon na? Yung big rocks. Okay. Mayroong mga malalaking bato mga katiits. Kaya nga, tinatawag nila na BBM. Big Boulders Marker. O tinatawag, minsan tinatawag nila minsan ng BBS. Big Boulder Sign. So, minsan mga katiits ay naghahanap yung mga Hapon na malalaking bato. Yung mga buhay na bato na malalaki na hindi kayang sirain ng panahon. Hindi kayang sirain ng bagyo o baha. Doon nila iukit yung sign, markers, and symbol ng mga katiits sa mga lalaking bato. Yun yung ginagawa ng mga Hapon as marker ng kanilang tinatagong o linilibing na item, mga katiits. Minsan mga katiits ay yung sa malilit na bato, mayroon din yan. May nakapansin nyo rin na nandun yung mga mark and sign. Pero sa karamihan mga katiits kasi yung maliit kasi pwedeng matabunan ng lupa yan. Pagdating halimbawa kung nasa tabi ng ilog o yung panahon nag-erosion, minsan nagkaroon ng landslide, nag-ibangan yung ng puro ng lupa. Iba na yung malaking bato. Kaya nga karamihan ay sa big rock. Sa mga doon nila linalagay yung item na pwede nilang pinaka-marker yung mga big rock. Okay. So, yung mga bato na yan sa mga katiits, minsan ay gumagamit din sila ng countersign. Okay. Pansin niyo yung mga katiits may malaking bato, tapos maraming bato sa paligid. Yun din ang ginagawa ng Hapon para hindi agad natuko yung item na tinatago nila, binarid. So gumagamit sila ng mga countersign, coordinating sign doon sa marker sign na napaloob doon sa malaking bato. So naglalagay sila ng mga bandang east-west, northwest ng mga countersign para lang iligaw at para lang hindi agad matukoy yung kanilang linibing na items, mga katiits. So, yun yung isa sa mga mga markers ng mga Hapon noon na para palatandaan na mayroon silang doon nila linalagay yung items, mga katiits. Okay, mga katiits, ano pa yung mga palatandaan? Okay mga katiits, ito mga katiits, madalas ito'y na sumpungan ng ating mga ka-treasure hunter, mga kasamang treasure hunter, ay yung man-made cement, mga katiits.
ito yung madalas mga katiis nakikita sa tabi ng ilog. So, iba yung ah, bato, yung natural rock at saka yung semento. So, medyo matalino talaga yung mga Hapon mga katiis kasi yung man-made cement na semento na isang marker din. Okay. Minsan ay kinukuluyan nila, minsan ay pinapalabas nila na parang bato na rin yung kulay. So kung ano pang ginagawa nila yun para lang malis din yung ano. Pero ginagamit din niya ng as marker yung man-made cement. Pero yung kaya nga mga katits yung iba ay ginagamitan nila ng acid. Kapag binuhusan mo yung parang simento, magkakaiba naman talaga yung simento at saka doon sa natural rock. Nung binuhusan ng acid ay kumukulo, bumubula. Ibig sabihin ay simento yan, natural cement. Hindi yan natural rock. So, bakit sinasabi ko mga katiits? Kasi merong naka-hits na isang treasure hunter natin na sa tabi ng ilog. So, hindi lang yung mga katiits kasi ang ginawa pa, mayroong bamboo. Siguro talagang napakalaking bono na namang bamboo noon. So, yung simento, nasa gitna ng ilog. Parang bato siya. Tinabi lang dun sa isang bato. Pero, siyempre, nagbaha na gano'n, sinilumot na. So, nagbumukha na siyang parang bato na din. Pero, iba rin eh. Magkakaiba talaga yung natural rock tsaka yung simento. So, doon nila mga katiits napansin na ay simento. At iyan ay mayroong sign, mayroong marker. At iyan ay nakaturo doon sa puno ng bamboo na napakaling bamboo, medyo old bamboo. So doon na-trace mga katiits na kita yung item na sa ilalim sa puno ng sa bamboo. Na doon napalagay ng doon nakita ng isang ka-treasure hunter natin. At ginagamit nilang marker ay yung natural made na cement. So, isa rin yan mga katiits na pag may nakita kayo na parang simento, iba doon sa kulay ng bato, magduda na po kayo. At i-check nyo. So, iba kasi nagdadala ng muriatic acid lang mga katiits. Chine-check lang, binubuhusan na yung So, yun nga mga katiits, mapanuri, talagang i-analyze na maigi yung mga markers na sign na yan na pwedeng makatulong sa ating mga pagtitreasure hunt. Okay, mga katiits, sana ay nakapulutan ng aral, kaalaman. Yung bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at don't forget to hit the notification bell para update po kayo sa aking mga video. Maraming salamat. God bless us always.